I was a victim of a text hijacking scam way back October 11. So ako yung sa mga early victim ng ganitong scamming na nangyayari up until now. And my Maya account was hacked through a phishing link, and fraudster took all my Maya savings of 116,000 pesos and also used my Maya credits of 30,000 pesos. At nung na-reactivate na yung account ko na dahil na-freeze nila, tapos after reactivation, I found na na-purchase siya to Anselmas 1. And on the same date of incident din, nagsubmit rin ako ng dispute kay Maya regarding those unauthorized transactions. Pero guess what? Until now, nagantay lang ako sa wala. So after submission of the dispute, halos twice a week ako nagpa-follow up sa kanila kung ano na ba yung status ng dispute ko para in case na may kailangan pa silang information sa akin, makakapag-cooperate pa ako. Pero patuloy nila sinasabi sa akin is under review pa din daw, wait daw ako ng email, ganun. Up until November 15, which is more than 1 month na, lagi ko kasi check yung status ng ticket ko doon sa ticket tracker nila. And I find out nung November 15 na na-close na siya. Wala man na ako na-receive na email, result nung resolution or nung case ko, wala man lang result ng investigation, kung sino nga ba to si Anselmas 1 to. And lately din, halos inaraw-araw ko na din yung pag-follow up kay Maya doon sa kanilang customer service, at patuloy lang nila sinasabi sa akin kahit na-close, kitang-kita ko na na-close na yung case doon sa ticket tracker nila. Sinasabi pa rin nila sa akin na under review pa rin daw yung case ko, in progress pa din daw, and magpa-follow up daw sila lagi dun sa relevant team, and I should receive an email updates daw sa kanila. Pero wala ko na-receive na kahit anong manang result nung specific case na yun kay Maya. And last November 21, which is yung pinaka-last na call ko kay Maya sa kanilang customer service, nirecord ko yung call kasi pa June na yung Maya credits ko, which is November 22. Kaya halos araw-araw ko silang pina-follow up that time. And November 21 nga, nirecord ko yung call, na-inform ko yung agent na nire-record ko yung call. And I was told na close na daw talaga yung case ko nung November 15, at yung final feedback daw nung kanilang relevant team is hindi na daw ma-reverse talaga yung Maya savings ko. Tapos, liable daw ako to pay the 30,000 pesos na utang kahit unauthorized siya. So, sobra ako nalungkot, at isa din sa nakakalungkot is yung mga nakausap kong dating agent sa kanila is, alam mo yun, nagsisinungaling lang sa akin. Yung nag-expect ako ng assistance, ng help, na magpa-follow up daw sila, tapos under review pa daw yung case ko, pero at the end, nag-aantay lang pala ako sa wala. At isa nga sa ikinagagalit ko kay Maya is na-close yung case ko na wala man lang akong result na na-receive, kahit result na investigation. Hindi ko nga alam kung nag-investigate nga ba sila dun sa case ko. Baka close na lang nila yun since madami na yun nagiging biktima. Isa pa sa sobrang nakakainis is liable nga daw ako to pay dun sa utang kahit hindi naman ako yung nakinabang, or else kung hindi ko daw yun mababayaran dahil liable nga daw ako, is may i-endorse daw ni Maya sa kanilang mga collections agency, which is ayokong mangyari. Based kasi dun sa mga experience ng mga kapwa ko victim na hindi nila binayaran yung kanilang utang, is sobra silang inaharas ng collection agency ni Maya, na kung saan halos araw-araw silang tinatawagan, madaming beses sa isang araw, magsasend pa ng email, ganun. Tapos nananakot pa sila na magsasend daw sila ng demand letter, pupuntahan sa bahay, or ipupunta sa barangay nila, papahanap siya, ganun. So, sobrang nakaka-stress yung basahin yung mga experience ng mga kapwa ko victim na nautangan na hindi naman sila yung nakinabang. Isa pa sa pinaka-worst thing na pwedeng mangyari is kapag naka-allow pa yung contacts ko doon kay Maya app. So, possible makita nila yung mga contacts. And based nga sa experience ng kapwa ko victim, tiyatawagan pa nila yung contacts na naka-allow na contacts. So, ayun sa pinaka-ayaw ko talaga mangyari kasi additional stress na naman yung idudulot ni Maya sa akin. Sobrang stress na ngayon nangyari na nawalan ka ng savings. So, sobrang stress pa yung possible na mangyari na tatawag para singilin ka sa utang na hindi naman ako yung nakinabang. Naiintindihan ko rin naman kasi yung trabaho ng mga collection agency. Ang pinaka-problem talaga dito is kay Maya na bakit pa nila binibenta at ini-endorse sa mga collection agency na alam naman nila na unauthorized. And sobrang naiinis talaga ako kay Maya na binibenta pa rin nila yung mga accounts kahit unauthorized siya, liable ka pa rin na bayaran ito. So,
parang walang wala man lang konsiderasyon, wala man lang puso, wala man lang pakialam sa mga customers nila na, ay ito ang laki na nabawas sa kanya, laki na nakuha sa kanya, pero papabayarin pa natin ng ganitong amount. Alam mo yun, sobrang nakakainis, hindi unfair yung practices nila. Additionally, kapag yung pangalan mo kasi is mga nasa collections agency na, is makaka-apekto talaga siya sa credit history ko, which is ayoko din mangyari, inaalagaan ko yung credit history ko. That's why I'm getting a lot of credit cards, I'm using my credit cards properly, pero at the end pala, diba, masisira lang yung credit history ko dahil dito kay Maya. So, isa din sa mga pinahayaw ko din mangyari. At dahil gusto ko na matapos at matigil itong ugnayan ko kay Maya, so I decided na bayaran ko na lang yung Maya credits para hindi na madagdagan yung stress ko, wala nang tatawag sa akin, wala na mangungulot sa akin. So, ayun, so, kahit man labag sa loob ko, so, binayaran ko na lang yung Maya credits para, tapos na, ayoko na kasi sila kausapin. Sobrang stress na ako sa kanila, tapos madadagdagan pa yung stress ko kapag tatawag sila lagi or merong collection agency. So, nakakainis yung ganun strategy ni Maya na in the first place, kami yung nangangailangan pero wala silang ginagawa. Tapos, at the end, benta nila sa collection agency. Tapos, hayaan na nila yung collection agency na maningil sa amin. So, yun yung sobrang nakakainis na in the first place, may option pa silang pwedeng gawan. Kaya nilang gawan ng paraan. Tapos, ito naman sa huli, sila naman yung collection agency nila yung papahabulin sa amin yung pera na hindi naman kami nakinabang. So, binayaran ko yung Maya credits ng buo kasama yung mga service fee kahit sobrang labag sa loob ko. Pero, para makamove on na rin ako dito kay Maya, makapagsimula na ako mag-move on, makapagsimula ng panibago. So, I decided na i-clear na lang din ito. Hindi ko din lubos maisip na ganito yung kanilang mga business practices. Sobrang unfair, walang pakialam sa kanilang customer, walang urgency sa nangyayaring incident, parang tinotolerate na lang nila yung mga scammer na gamitin yung kanilang channel. Naiintindihan ko na na-hijack yung tower, pero hindi ko naiintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila dinadagdagan ng additional protection yung kanilang platform. Kaya hanggang ngayon madami pa rin nabibiktima eh. Hindi lahat sapat yung mga advisories, kasi kung sapat na yung mga advisories, nangyari na to sa akin way back early of October, ako yung sa mga early victim, bakit hanggang ngayon may nabibiktima pa din? November na ngayon, 'di ba? Ang dami pa rin nabibiktima, dami pa rin ako nakikita na nabibiktima ng ganitong tax hijacking scams. So hindi ganoon kasapat yung kanilang advisories, at alam niyo ni Maya na hindi sapat, pero wala silang ginagawa mismo sa kanilang platform kahit man lang additional multi-factor authentication sa mga account changes like resetting the password or kung anumang mga account changes, sensitive changes. Wala silang multi-factor authentication man lang or kahit additional OTP sa lahat ng mga transaction or lahat ng mga money movement. So, wala silang ginagawang ganong action. Kanilang ginagawa lang is advisories na kung saan sila naman yung may-ari ng platform, bakit hindi nila ma-modify na parang natotolerate na lang yung mga fraudster na gamitin yung kanilang platform or i-scam yung kanilang mga customers. Kaya for me, hindi talaga siya safe. And after all these experiences ko kay Maya, the way how they handle their customers, I will never ever use Maya na talaga. At isa pa sa kinaiinisan ko is victim blaming lang yung ginagawa ni Maya. At itong mga basher naman, victim blaming din yung ginagawa. Blame lang natin lahat ng mga victim. Happy si Maya, happy yung scammer. Walang gagawin si Maya, di ba? So, yun yung sa mga nakakainis na parang, ay okay lang pala na walang ginagawa si Maya. Kaya kasalanan na yung lahat ng victim. Kapag na-scam ka sa platform nila, edi wala na, good luck na lang sa'yo. So, sa ngayon, dahil clear na ako kay Maya, so medyo nakatulong siya para makapag-move on ako, para hindi ko na sila kukulitin yung mga customer service nila. Hindi ko naman sa nila lahat, pero almost lahat ng mga nakausap ko sa kanila is hindi nagsasabi ng totoo. Hindi ko nga alam kung alam ba nila yung ginagawa nila, parang hindi sila natitrain ng maayos. Pero kahit clear na ako kay Maya, it doesn't mean na tapos na ang lahat. Waiting na lang ako kay BSP. So nagsubmit ako ng complaint kay BSP way back no October pa. At dahil na-close ni Maya yung complaint ko, pumunta kami kay BSP noong November 11, nag-submit kami ng CIR form. Isa sa sobrang na-disappoint ako kay BSP kasi pumunta kami dun mismo sa office nila November 11.
And then, noong November 19, habang nagpa-follow up ako lagi kay Maya araw-araw, tumawag din ako kay BSP para i-follow up yung case ko, yung complaint ko sa kanila. Tapos, itong nakausap ko, wala daw siya makitang records ng CIR form namin noong November 11. So, binigay ko lahat ng details. Ito, pumunta kami ng ganitong time. Ito yung mga information. Ganito nangyari sa amin nung pumunta kami dyan. Pero, wala. Yun yung sa sobrang na-disappoint ako. Tapos, insist niya lang din ako na mag-send ng email. Pero, yun na lang inaantay ko. Waiting na lang ako ng update sa kanila. Normally, mga 10 business days yan. Pero, next week, magpa-follow up pa rin ako sa kanila and gagawa ko ulit ng updates once na may na-receive na ako na email kay BSP kung ano yung magiging next step. Doon sa email ko kay BSP, highlight ko yung AFASA Law Section 6, which is very clear na yun yung failure ni Maya. Kaya up until now, madami pa rin nabibiktima. So, sabi doon, Section 6, responsibility to protect access to clients' financial account. Institutions shall ensure that access to their clients' financial account is protected by adequate risk management system and controls such as MFAs, FMS, and other account owner enrollment and verification process, provided that such risk management system and controls commensurate to the nature, size, and complexity of their operations. So from here, it is very clear na Maya failed to provide additional protection sa kanila account holders. Additionally, alam na nila yung nangyayari sa ngayon, pero hanggang advisories na lang yung kaya nilang magawa. Sila yung may control sa system nila, pero wala pa rin silang ginagawang additional protection man lang sa kanilang mga account holders. Kaya naman sa ngayon, I will never ever recommend mine na talaga. Although rewarding yung kanilang savings na merong interest, higher interest yung pwede natin makuha, pero at the end pala, may kapalit pala ang lahat. Kaya it's much safer pa rin talaga na mag-save na lang or mag-store na lang ng pera mismo sa mga bangko talaga. Pero etong kay Maya, wala, pinagsisihan ko talaga lahat na nangyari and pinagsisihan ko din na nag-open ako ng account sa kanila. Kasi based from my own experiences, the way how they handle like this kind of cases, tapos yung kanilang system na wala silang ginagawa mismo sa platform nila to secure their depositors, lahat ng mga nagtiwala sa kanila. Wala, yun yung sa pinaka very disappointing. And prior from this incident, nagbabalak pa naman ako dati na kumuha ng credit card sa kanila since nag-offer na sila ng credit card. Pero after this incident na nangyari, wala na, nakakawala ng tiwala si Maya kasi looking how they handle disputes with unauthorized transaction, how they handle dispute dun sa Maya Credits na utang na hindi naman ako nakinabang. Tapos ako pa yung liable to pay it kahit na ako na ngayon nawalan ng savings. So, very unfair yung kanilang practices at parang isa din sa pwede kong makita in the future na kapag may mga credit cards sila na ino-offer tapos may mga unauthorized transactions, igagawin din nilang liable yung kanilang mga credit card holders sa mga unauthorized charges. So, very incompetent sila pagdating sa pag-handle ng mga ganitong dispute and also sa pagdagdag ng mga additional protection sa security system nila. Sa ngayon, sobra na yung trauma na nabigay sa akin ni Maya, kaya ayoko na silang kausapin. Gusto ko na ma-stop yung comms ko sa kanila. So, sa ngayon, si BSP naman yung kukulitin ko kung bakit nila inaalaw yung ganitong financial institution na bangko daw, tapos wala naman palang ginagawang paraan para maprotektahan yung kanilang mga depositor. Kaya if you're using Maya for your savings, tanggalin nyo na yung pera nyo, lipat nyo na lang sa mga bangko na kung saan safe, kasi hindi safe yung pera natin dyan. Kasi once na tayo na mga ngailangan, wala nang pakialam si Maya. So I'm planning to close my account na kay Maya soon kapag nakareceive na ako ng updates regarding dito kay BSP.